Hola, muy buenas. Ayan, nandito po kami ni Missy sa kama. Nakaupo. At nakaupo kami ni Missy. Ayan. Sa mga nagtatanong po at nagtatanong kung paano pa raw po ba ako nakapunta rito sa Barcelona, dito po sa Spain. Ayan, ikukwento po namin sa inyo ni Mrs. kung paano po napunta si Mrs. dito sa Spain, kung paano rin po ako napunta rin sa Spain. Medyo mahabang video po ito. Kaya yan, kung gusto niyo pong malaman ang istorya namin ni Mrs. kung paano kami napunta ng Spain, kukwento po namin dito. Si Mrs. muna po yung magkukwento dahil siya yung nauna napunta dito. So yan, sa mga nagme-message po sa akin at nagtatanong at nagko-comment din po, paano raw po ba kami napunta rin sa Spain at kung ilang taon na raw po ba kami rito, yan, sasagutin po namin. Ayan, Ma, paano ka ba napunta rin sa Spain? Sumakay po ako ng aeroplano. Akala ko naglakad ka, Ma. Sumakay po ako ng aeroplano. Alitalia Hindi. Airlines po. Yung totoo, paano ka napunta rin sa Spain? Yung totoo no? Talagang may totoo pa no? Paano ka napunta rin sa Spain? Paano nga ba ako napunta sa Spain? Wala. Yung may tiya po kasi ako. Kapatid ni tatay. Uso pa po kasi noon yung tinatawag nilang oferta de trabajo. Parang ganon. Nakiusap siya sa isang katrabaho niya, na kaibigan din niya, na sponsoran ako, pirmahan ako ng kontrato para kunwari Para makarating ka dito. magtatrabaho sa kanya para makarating ako dito. Anong 19 yun? 1998, 1998 po. Yan Tapos, yun, pinirmahan nga ng kaibigan niya, nakatrabaho rin niya. Tapos yun, na-approve yung working visa ko. Tapos yun, napunta na ako dito. so 1998 po yun. Uso pa po kasi noon ang ang pwede pang pumunta yung mga galing ng Pilipinas noon kahit wala kang kamag-anak dito, basta may mag-e-sponsor ka sa yung Kasi ngayon po iba na, pag wala ka nanay at tatay dito, pag wala po kayong parents dito, hindi kayo pwedeng pumunta. Kailangan parents o anak. anak, kasi kailangan po ngayon ng dokumento nila. So yun, napunta nga po si Miss dito 1998, which Open is pa po kasi noon. open pa noon, sa Kamalog pa noon. Anong buwan yun? August 1988. Yun, August 1998. So yun, nagtrabaho po si Mrs. sa bahay bilang katulong. Medyo ilang taon din nagtrabaho si Mrs. doon sa bahay bilang katulong. Tapos, after 2 years, Mga 2 years. after 2 years po, kinausap ni Mrs. yung senyora niya, saka kung po pwedeng ako naman ang sponsoran papunta dito. So yun, pumayag naman po yung senyora ni Mrs. na sponsoran ako at pinirmahan yung kontrato ko. Kaya napunta naman po ako dito, dumating ako rito 2001, which is April 2001. So yun po, kaya napunta po kami noon dito. Maluwag pa po noon. So si Mrs. 1998 po, oferta de trabaho bang tawag doon ba? Oferta de trabaho. Parang sa akin din, oferta de trabaho. Kaya sa mga nagtatanong po ngayon, kung paano raw po pumunta rito, medyo mahirap na ngayon. Oo, mahirap. Pag wala kang pamilya, ibig sabihin, nanay at tatay o anak. O anak, Kahit may kapatid ka dito, pinsan, hindi sila pwedeng kumuha kahit may mag-sponsor kasi nga hindi na siya allowed, hindi na allowed yung oferta trabaho, maliban na lang sa, yun na, parang parang regapasyon ba yun? Pero yung magulang mo o yung anak mo ang pwedeng kumuha sa'yo. Pero may magpipirma pa rin. may magpipirma at may magpipirma. Ang problema lang po, pag wala kayong parents dito, O o anak, hindi po ka. pwede kasi nga kailangan na yung dokumento noon. Kailangan na yung dokumento nila para pwede silang kumuha at pumunta dito. Pwede silang makiusap sa kung sino man pwede mag-sponsor sa kanila. So yun po, dumating ako rito si Mrs. dumating na 1998, which is nagtrabaho siya sa bahay bilang katulong ng ilang taon. Tapos yung anak ko nung senyora ni Mrs. nagtayo ng negosyo. Nagtayo ng online, yung parang Amazon po Parang siya. Amazon, opisina, Parang Amazon ganon. siya.
In Tapos, concession, kinuha niya ako kinuha sa, si Macy's sa opisina. sa opisina, tapos doon ako So ngayon si hanggang Macy's, ngayon, doon ako. si Macy's sa opisina po siya ngayon nagtatrabaho doon nga sa anak ng senyora niya. Anong trabaho mo doon, ma? Ayan, ikaw magsabi. No, para alam nila kasi Wala, nagtatanong. parang inventory clerk ba? Ang hirap kasi Supervisor po siya ng parang inventory clerk. Inventory clerk na. Yan, supervisor po siya. So, ilang taon ka na nagtatrabaho dyan, ma? Tong August magna 19 years na. Yeah, sa August, magna 19 years na siya nagtatrabaho sa opisina. Tapos, mga 8 years din ako nagtrabaho sa bahay. Tapos 8 years din nagtrabaho si Mrs. sa bahay nila. So, medyo matagal na. Ako naman po, nung dumating ako ng April 2001, nagtrabaho ako sa bahay ng isang buwan, katulong din. So, pagkyari noon, Pero hindi niya po kinaya kasi. hindi ko kinaya kasi, Pinaplansya niya pati po yung bra. hindi ko naman alam na pinaplansya pala yung bra. Nasira ko. Pero, Pinalansya niya. pero hindi nagalit na senyora. Actually, mama, gustong-gusto nga ako ng senyora dahil masipag daw ako, malinis ako sa bahay. Kaya gustong-gusto niya ako. Kaya lang syempre, hindi ko pulayin yung bahay. Hindi ko pulin niya yung sa katulong. Which is marami pong mga lalaki dito na nagtatrabaho sa bahay. Ayaw naman nila sa restaurante. So, nung October, isang buwan, nagtrabaho ako sa bahay. Tapos, Nakuha na yung sweldo niya, hindi na po siya bumalik. tapos November 2001, nag-start na po ako rito sa restaurant hanggang ngayon po. So yan, bali 25 years na po ako dito sa trabaho ko sa restaurant. Yan, 25 years na ako nagtatrabaho kay boss. Si Mrs. naman, 8 years nagtrabaho dun sa bahay. Sa nanay nung may-ari ng pinapasukan niya ngayon sa opisina. Tapos yun nga, 19 years na siya sa opisina. So yun po mga kami ko. Kaya kami napunta rito. Nung panahon po na yon, medyo... Salamat po sa tiya namin. Ayan. Susima. Kay Auntie Susima, maraming salamat sa iyo. Yan, kung hindi po dahil kay Auntie Susima at sa asawa niya kay Uncle Paul, nawala na, sumulangit na ang kaluluwa ni Uncle Paul. Pero si Auntie Susima, nandito pa rin. Nang dahil po sa kanya, dumating po si Mrs. dito, nakarating. Nakuha po ni Mrs. yung nanay at tatay niya. Halos lahat po ng kapatid niya nandito na rin. So ako na lang po yung walang kapatid dito. Kasi nga wala. Kasi maagang nawala ang nanay at tatay ko, kaya hindi ako nakakuha ng kapatid. Inabot ko na yung hindi ko na inabutan yung maluwag pa dati na kahit wala kang nanay at tatay dito, pwede kang kumuha ng kapatid. Willing pa naman sana si boss na tulungan ako makapunta yung mga kapatid ko rito. Pero hindi po pwede kasi nga 2010 na walang tatay ko, namatay na. Tapos ang nanay ko naman, kinukuha ko siya noon dito bago magpandemya. Hindi umabot, sakto naman, nagkaroon ng cancer. Ayun po. Hindi na po umabot. So ngayon, ako lang po ang walang kapatid dito, kamag-anak. Pero soon, magkakaroon din po ako niyan. Malapit na rin. Si Mrs. halos lahat ng kapatid niya nandito. At ay mga bilas ko nandito na rin. Actually, pinasok ko po sila sa trabaho. Halos lahat sila. Yan. Kaya isa lang po kami ng empresa. Ng company. Isa lang po kami ng company na tinatrabahuhan ni Mrs. So, yun po. At sa mga nagtatanong na rin po, eto, marami rin po nagko-comment at nagtatanong sa akin, nag-PPM. Yung mga nasa ibang bansa po, like Poland, Croatia, marami pong tumatalon dito. Ang lalakas ng loob nila, wala silang kakilala. So, nakikitira lang po sila sa mga kapwa Pilipino o sa bahay ampunan ng Pilipino rito, di ba? Parang may ganun dito. Iyon. Tapos, pagtatrabaho sila sa bahay ng 2 taon, pag nagustuhan sila ng senyora nila sa loob ng 2 years, may tinatawag na arraigo. Pwedeng mag-sponsor sa kanila para po magkaroon sila ng papel, ng papers dito para maging legal sila rito sa Spain. Totoo ba mga ganun, di ba? Ganun po yung ginagawa mo. Ganun po yung ginagawa ng iba. Marami po. Dahil meron po akong isang kakilala na ipinasok ko sa trabaho. Galing po siya ng Poland. Pumunta rito sa Barcelona. Nag-jump shot dito sa Barcelona. Nagtrabaho ng 2 years sa bahay. Nagustuhan siya ng amo niya. Espanyola po. Hanggang sa nag-sponsor sa kanya para magkaroon siya ng papers. So ngayon, naghiwala yung amo niyang yon. So, naghanap siya ng trabaho. Ako naman na napagtanungan niya na ipasok ko rin sa company namin.
papeles na siya, pwede siya. Ngayon may papeles na po siya, pwede siyang maglabas-pasok na ng Pilipinas. Ganun po yon. So, yung mga nagtatanong po, ito, dito po yung mga sagot sa mga nagtatanong po sa atin. O yung direct po, wala po. Direct po, wala pong direct na Wala po. galing ng Kahit Pilipinas kahit pupunta may, rito. Kahit may mag-sponsor, pag wala ka pong parents o anak na nandito sa Espanya. Opo. So, yon mga kaamigo. Ano pa ba? Ayun nga pala, ihahabol ko na rin po. Nagkakilala po kami ni Mrs. sa Landmark sa Makati. Ay, nubo na rin si Mrs. Nagkakilala po kami ni Mrs. sa Landmark sa Makati. Oo, pwede tanong mo lahat Oo, kasi syempre may mga nagtatanong na rin, nag-PPM din. So, yun doon kami nagkakilala. Hanggang yun nga, napunta kami rito ng Barcelona. So, yan, ulitin ko lang po. Maraming salamat po kay Auntie Susima, which is auntie po ni Mrs. yon. Kapatid po ng tatay ni Mrs. Siya po ang nagdala kay Mrs. dito hanggang sa nadala na ni Mrs. lahat ng kapatid niya rito, nanay at tatay niya. At ako na rin po. So yon, maraming salamat po sa inyo sa walang sawang panonood po ninyo. Yan, sinamantala lang po namin ngayon ni Mrs. na i-vlog dahil nga hindi kami lumabas ngayon. Day off ko, ang labas naman ni Mrs. sa opisina niya is alas 3 ng hapon. So yan, si Mrs. makikita nyo nga pala yan sa branch po ng company namin. Every weekend po, nagpa-part-time po si Mrs. doon. Dati magkasama kami doon nung hindi pa po ako naililipat. Sabi ni Ito Jerma, pitit po si Mrs. Weekend lang po siya ron. Dati po magkasama kami ron. Ngayon po nalipat na ako sa Serviceria Catalana. So, nagkahiwalay kami pero malapit lang. Mga 5 minutes na lakarin lang magmula sa trabaho ko sa trabaho niya. So, kung umaga silang nagsasara, natatapos, pinupunta niya ako sa trabaho ko, tapos umuwi po kami ng bahay. Which is, nagbabike po kami. Yan, kung makikita niyo po sa mga vlog namin, nakabike po kami dalawa ni Mrs. pag weekend pa uwi ng bahay. So, nalilibang na rin po ako magbike kasi nga, parang masarap, mas napipil ko ngayon. So, halos 1 month na mahigit ko na hindi nagagamit si Kim yung service po natin na motor. So, yun mga kaamigo, maraming salamat po sa inyo sa walang sawang suporta. Ito po, sa mga nagtatanong po, ito po yung mga sagot sa tanong ninyo kung paano kami napunta rito, kung madali lang mo makapunta rito. Meron pa pala sa student visa. Paano ba sa student visa? Yun po, hindi ko po alam, pero kung paano yung sa student visa papunta rito. Pero meron po tayong i-interviewin dyan, nakakilala ko, at yun, sasabihin niya kung paano po siya nakarating dito ng student visa. So, yun po mga kamigo. Maraming salamat. Adios. Adios.